Okay, good morning po muli sa bawat isa sa atin. So ngayon ay magtuturo ako ng isang napaka-importanting sa buhay ng mananampalataya upang siya ay maging mananagumpay. So yan lagi ang aking pinagsusumakitan, yung maturuan po kayong magtagumpay sa buhay. Dahil yan naman po ang isang importanteng dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at ipinakita sa atin yung kung paano siya nagtagumpay. Nang sa ganoon, pag siya ay nasa langit na, iiwan sa atin yung kapamahalaan at kapangyarihan upang tayo na nandito sa mundo ay mapagtagumpayan natin ang anumang bagay hanggang sa siya ay muling bumalik. At ang pagtatagumpay sa buhay ay hindi ito automatic. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naging Kristiyano na ay automatic na magiging mananagumpay ka na. Hindi po automatic yon. May mga kailangan tayong malaman. At dadaan tayo sa pagsasanay. Ang, ang mga atleta na nagtatagumpay ay dahil sa matindi yung kanilang pagsasaliksik upang magkaroon ng tamang kaalaman doon sa kung saan sila makikipagpaligsahan. At pagkatapos nilang malaman ang lahat ng mga kaalaman na dapat nilang malaman, sila ay sumasalang sa napakatinding pagsasanay. At yan ang kailangan natin bilang mga mananampalataya, kasi maraming mananampalataya, sila ay mananagumpay by nature pero hindi sila nagtatagumpay kasi walang pagpupursige na malaman yung mga dapat nilang malaman at umaayaw sila sa pagsasanay. Sa pagsasanay kasi, doon na maraming natatanggal kasi medyo sabihin natin painful yung mararamdaman mo pag ikaw ay nagsasanay na. Sa mga basketball players, alam niyo yan, na una, gustong-gusto yung makuhang varsity, gustong-gusto yung makuha sa mga bumubuo ng team ng basketball or volleyball. Pero nung nasa kalagitnaan na kayo ng training, parang gusto niyo nang umayaw kasi doon niyo na nararamdaman na hindi pala madali. At ganun talaga, pag gusto mong makamit ang tagumpay, dadaan ka sa pagsasanay na hindi talaga madali. Hindi pwedeng sa buhay na ito ay puro ano lang, pasarap lang sa buhay. Kapag mananampalataya ka, talagang gusto mong magtagumpay ng masigit pa sa inaasahan mo, kailangan mong magdesisyon na saliksikin ang mga kaalamang dapat mong malaman at kailangan mong magdesisyon na kahit gaano kabigat, kahirap ang training, tatapusin mo. Ganyan yung mga mananampalatayang nagtatagumpay. Kung ayaw nyo itong pagdaanan, na magiging talunan tayong Kristiyano. Sayang yung potential natin kapag hindi tayo nagtatagumpay. Potential tayong magtagumpay. So, isa sa mga napaka-importanting kaalaman na dapat malaman ng isang mananampalataya para siya ay magtagumpay, ay kailangan niyang malaman yung kanyang katubusan, yung pagtubos ng Panginoon sa atin. Dahil dito babasahin ko sa Hebrews chapter 9 verse 12. Dinescribe niya dito kung anong klase yung ating redemption, yung pagtubos ng Panginoon sa atin. Hebrews chapter 9 verse 12, ang sabi niya, with His own blood, not the blood of goats and calves, He entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. So dito dinescribe niya yung ating redemption. Secured and eternal.
It is forever. So, hindi ito redemption in 1 month lang. And after 1 month, kapag ikaw ay nagkasala, wala nang kapatawaran kasi expired na yung redemption. Hindi po ganon. Kaya nga secured yung ating redemption, yung pagtubos ng Panginoon sa atin. Kaya tinawag na secured kasi it is an eternal redemption. Hindi siya nag-expired. Kahit sa panahong tayo ay nagkukulang. Ngayon, kapag hindi mo naintindihan ito, na ang redemption mo, ang pagtubos ng Panginoon sa iyo ay magpawalang hanggan. Kapag hindi mo naunawaan yan, na secured ka pala sa kamay ng Panginoon. Yung pakikipagrelasyon mo pala sa Kanya ay secured na. Sinecured niya ito. Sinigurado niya na kapag tumanggap ka sa Kanya, walang sino man ang siyang makakapagsira ng relasyon yung dalawa. Ang iba sa inyo na nagmamahal, alam niyo yan, kung talagang nag-i-effort kayo na i-secured yung relationship nyo, gumagawa kayo ng maraming parang para ma-secured lamang yung relationship nyo sa isang tao. Well, ang ating Panginoon, ganun ang kanyang ginawa. Na nakita na niya ang ating future, nakita na niya kung ano yung mga possible na pwedeng makasira ng kanyang relasyon sa atin, kung kaya sinecured niya ito through the blood of Jesus Christ. Kaya yung pakikipagrelasyon mo sa Panginoon, pakikipagrelasyon niya sa iyo, it is a secured relationship. It is a redemption forever. Eternal redemption. Kaya ito ang danger. Kapag hindi mo naintindihan ito, kapag lack of understanding ka dito sa eternal redemption na ito, or kung kulang ang iyong kaalaman sa redemption na ito, sa secured and eternal redemption, kapag lack of knowledge ka or kulang ka ng knowledge dito sa ginawa ng Panginoon, magsasuffer ka sa dalawang bagay. Pahihirapan ka ng dalawang bagay na ito. Una, magsasuffer ka, maghihirap ka, pahihirapan ka ng condemnation and guilt. Alam po ninyo, matinding kalaban ng condemnation at guilt. Yung feeling mo, hindi mo nagawa yung pinaka-the best mo. Nakukondemn ka doon sa hindi mo nagawa at sa nagawa mo. Hindi mo dapat ginawa ito. Ito ang dapat mong ginawa. Ito ang dapat mong gawin. Pagka hindi mo nagawa yung dapat ginagawa, at kapag nagawa mo yung dapat hindi ginagawa, then, kapag hindi mo alam yung redemption mo, that is secured and eternal redemption, makukundina ka. Magigilty ka. At alam po niyo, kapag naghari yung guilt sa ating sarili, we can no longer worship God. We cannot worship God with guilt. Kaya nga, kailangan niya munang linisin yung ating pagkatao ng kanyang banal na dugo para walang kapintasan, not even guilt. Kasi yung guilt, ito yung nag-uudyok sa atin na mag-withdraw sa pagpasok sa presensya ng Panginoon. So, iba sa atin, gusto natin mag-worship. Gusto natin manalangin. Pero hindi natin nagagawa kasi we are being condemned kasi hindi malinaw sa atin yung secured and eternal redemption na ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos, although alam natin na sila ay nangangailangan na ng salita ng Diyos. Hindi natin magawa kasi we are being condemned. So pag tayo nakukondemn, nagigilty tayo, feeling natin hindi tayo karapat-dapat na gawin yung pinapagawa ng Lord sa atin. Gustong-gusto mo magbasa ng Bible, alam mo, kailangan mong gawin, pero hindi mo mabuksan-buksan yung Bible mo kasi you are being condemned. Wini-withdraw ka niya patras doon sa mga nais ipagawa ng Lord sa atin at nais gawin ng puso mo. So alam niyo ba na through guilt and condemnation, ito ay pwedeng
mag-lead sa depression. Pwedeng humantong ito sa depression. If you are being condemned and guilty all the time, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Bakit ganito ang nararamdaman ko? And eventually, malulungkot ka na. And then second, no, so if you don't understand your redemption, or if your knowledge is little concerning your redemption, secured an eternal redemption, first you will suffer from condemnation and guilt. And second, you will suffer from emptiness. Feeling mo sa sarili mo, kulang ka. At ito ang matinding nagdadrive sa mga kabataan ngayon, hindi lang sa mga kabataan, maging yung mga may asawa na, ito yung matinding nagdadrive sa kanila na maghanap ng tunay na pagmamahal. Why? Because they feel empty. They feel incomplete. Because they don't understand the security and hindi nila naiintindihan na sa Panginoon secured sila, at hindi nila naiintindihan na sila ay inari ng Panginoon ng magpawalang hanggan. Simula nung ikaw ay tumanggap sa Kanya hanggang sa magpawalang hanggan, you are His. And His love is for you. At hindi wala kang ibang hahanapin pa kapag naiintindihan mo yan. Because as long as na ikaw ay lumalapit sa Kanya, He will always make you feel satisfied. At kapag hindi mo alam niya na ikaw ay inari na niyang lubos, din akala mo walang nagmamahal sa'yo. Feeling mo kulang ka lagi. At kahit anong ma-accomplish mo sa buhay, pagkatapos mong i-accomplish, feeling mo kulang. No? Inubos mo ang panahon mo, pinagsumikapan mo, nag-effort ka para lang makuha mo ito dahil sa iyong isip, sa iyong akala, pag nakuha mo ito, pag nangyari ito, ang nasa isip mo, once na makuha ko ito, masaya na ako. Pero pagkatapos mong makuha, parang kulang pa rin ang pakiramdam mo. Hindi madali yan. Mahirap yan. Yung kahit anong mangyari, kahit na anong magagandang nangyayari sa buhay mo, hindi ka nasa-satisfied, kulang pa rin. Gusto mo ma-promote sa trabaho, na-promote ka, pero pagka-promote mo, nag-celebrate kayo, then after that, parang kulang pa. Natupad ang pangarap mo, nakuha kang isang varsity sa isang malakas at sikat na team, pinangarap mo ito, dahil akala mo doon kasasaya, pero nang ikaw ay nakuha na, tapos nag-MVP ka pa. Pero pagkatapos makuha yung award mo, nag-celebrate kayo, then after that, parang kulang ulit. So, hindi mo na naintindihan ang yung sarili mo ngayon. Kasi kahit anong pagsumikapan niya na makuha para siya sasaya, pag nakuha na niya, malungkot siya. So, that's suffering. Pwede rin mag-lead sa depression. Yan nangyayari kung bakit may mga nagbibigti pagkatapos nilang magtagumpay. Kasi akala nila doon sila masasatisfied. So, napaka-importante na ang isang mananampalataya, kailangan niyang maunawaan ng husto na siya ay inari na ng Panginoong lubos, now and forever. And in Him, you are complete. You are already complete the moment you accepted Christ in your heart. He made you complete. At the more na ikaw ay lumalapit sa Kanya, the more na marirealize mo that you don't need something or someone in this world to make you feel complete. Once na dumating sa iyong buhay na parang may kulang, then that's a signal na ikaw ay malayo na sa Panginoon. Malayo ka na doon sa Redeemer mo. Minsan hindi mo na naiintindihan ng sarili mo. Madali lang. Lumapit ka sa Redeemer mo. Para hindi ka nakakaramdam lagi ng parang kulang ka. At kapag naramdaman nyo na parang kulang kayo, mamaya aawayin mo na yung mga akala mo magpapasaya sa'yo dapat, pero bakit sila pa yung nagiging source ng kalungkutan mo?
So, awayin mo na sila ngayon. Kukulitin mo na sila ngayon. Kailangan kong oras mo. Kailangan kong i-appreciate mo ako. Kulang ka na eh. Naghahanap ka na ng naghahanap ka na ng approval ng tao sa'yo. Naghahanap ka na ng comfort sa tao. Kasi, yung pakiramdam mo, kulang ka na. I-relate ko ito sa isang research, no? Sa isang research ng isang researcher from Connecticut, Amerika, no? Isang napakahusay na isang dalubhasang researcher. Ang pangalan niya ay si Gideon Hartman. Una, na ayon sa kanyang research, the animal sacrifice powered ancient Jerusalem's economy. So ito ang kanyang na-research that yung sinaunang Jerusalem, sinaunang Israel, ang pinakasentro o pinakamalaking negosyo, hanap buhay sa sinaunang panahon ay ang pag-aalaga ng hayop. Bakit kaya? Sabi niya dito, the study shows that there is a major interprovincial market that enables the transfer of vast numbers of animals that are used for sacrifice and feasting in Jerusalem. So imagine, no? Sa panahon ni Moses, ni-required, mamatirin na sa Book of Leviticus, ni-required ng Diyos na kapag nagkasala ang isang tao, ang paraan lamang para siya ay mapatawad or at least matakpan yung kanyang kasalanan, kailangan magpatulo ng dugo ng hayop. So, sa panahon ni Moses, estimated 3 million na tao na Jews na inilabas niya from Egypt. Dahil sila ay naging slaves sa Egypt sa loob ng 400 years. And then through the leadership of Moses, tinakas niya ang 3 million, more or less 3 million Jews from Egypt. And then although may mga namatay during 40 years doon sa desert, may mga namatay, and then pero diretso ang multiplication nila. So, hindi bababa sa million ang kanilang population. And imagine, sa isang tao na nagkasala sa isang araw, kailangan niyang pumatay ng hayop. What if nagkasala sa isang araw yung 1 million? So, ilang hayop ang papatay nila sa isang araw? Diba? Yan ay clue kung gaano kalakas ang negosyo ng mga nag-aalaga ng hayop. Dahil ready ka agad ang market, mag-alaga lang sila, mamaya may bumibili kasi kailangan niyang mag-sacrifice ng hayop. So, ganyang kalakas. Kaya sabi ni Gideon Hartman, animal sacrifice powered ancient Jerusalem's economy. And then kung familiar po kayo sa yung tinatawag nilang Holocaust. Yung Holocaust ay si Hitler ay pinamassacre niya ang mga European Jews dahil nung after na yung second temple na tinatawag na yung first temple kasi, yung first temple sa Jerusalem, it was built by Solomon. Yung era ni Solomon, that was 1000 BC. So nung after na built nila ito, si King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, the Babylon is the modern Baghdad, Iraq. So, pinasira ni King Nebuchadnezzar yung first temple built by King Solomon. And then dumating ang time na sa panahon ni King Herod, through the permission of the public, ni-rebuild niya yung temple at ang tawag ng history doon is the Second Temple in Jerusalem, led by King
Herod with the permission of the public. And then dumating ang time, lumakas ang Roman Empire, sinakop nila ang Israel, sinakop nila ang Jerusalem City, pinasira ng, I think, Titus army. Yung Titus army, si Titus ay Roman Emperor sa time na yon sa Jerusalem. So, pinagiba niya yung temple sa time na yon. So, at least, dahil yung mga Hudyo sa time na yon ay kailangan nilang magkaroon ng mapagsasambahan sa Panginoon. So, lakad-lakad ng papeles para magkaroon ng permit from the Roman Empire. And then, naayos na kunti-kunti. Pero hindi siya naayos ng ganun kaganda sa tulad ng dati. Kaya may promise ang God na He will restore the temple. At akala ng mga Jews sa time na yon, ang tinutukoy ng Diyos na He will restore the temple ay yung literal temple. Pero ang tinutukoy ng Diyos ay yung temple na tao na ang tinutukoy. Kaya ang mga Jewish ay naghihintay sila sa restoration ng third temple to be led by a king. At wala silang kaalam-alam na yung king na yon ay si Jesus Christ na pala. He rebuilt the temple of our lives. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng king. Kasi nga, king, hari. So, akala nila manggagaling sa royal blood. Diba? So, wala silang kaalam-alam dahil ipinanganak lang sa sabsaban yung ating Panginoon. Wala silang kaalam-alam that siya pala yung King of Kings na tinutukoy. No? So, ngayon, nung ito ay sinira ni Titus and his army, no, implemented nila yung command from Rome, Italy. Yan, malakas yung empire ng Rome noon. That was a time na sobrang na-persecute ang Jews. Ngayon sa Israel, naging minority sila. Sila yung kakaunti at pinakakawawang tao sa sarili nilang lugar. And then, nag-scattered ang maraming Hudyo. Pumunta sa mga Arab countries hanggang sa napunta sila sa Europe. And then, sa Europe, nung parami yung mga Hudyo doon, abay pinagpapala sila ng Lord. Kasi ngayon ang pangako niya. Kailangan silang pagpalain ng Diyos kasi may pangako ang Diyos kay Abraham. Kaya kahit saan sila mapunta, kailangan gawin ng Diyos yung kanyang mga pangako. Kaya sa Europe, matindi kung paano sila pagpalain ng Diyos. Pag sila'y nagnegosyo, natataob yung mga negosyo ng mga Europeans. Sa Austria, sa France, sa Germany, sa Bulgaria, sa Switzerland, kung saan-saan sa Europe. Nagpa-prosper yung kanilang negosyo. Sa Netherlands, nag-scatter nga yung mga Hudyo. Hanggang sa sila ay pinersecute. Ayan, sa isip ng mga European, kung ang mga lahing ito ay kinaiinisan sila sa Middle East, so dapat mainis din tayo sa kanila. Pero sa totoo lang sila naiinggit na dahil pinagpapala yung mga Hudyo sa lugar na hindi naman nila talaga lugar. Foreigner sila pero sila ang pinagpapala. So, ayon sa tinatawag na Talmud, no, yung Talmud yung reference ng mga Israel na yun yung kanilang source of their theology. Doon nakikita yung kung paano sila, yung guidelines na paano sila mabuhay ng araw-araw, yung culture nila, yun ang basihan nila. So, nakasulat doon sa Talmud na kapag mag-sacrifice ang mga Hudyo sa kabayaran ng kanilang kasalanan, yung lugar ng kung saan magsasacrifice, walang ibang paggaganapan yun kundi sa temple. So kahit hindi ganun kaganda yung temple dahil yun ay kanilang culture, yun ay kanilang, at hindi lang basta culture kundi yun ay pananampalataya, yun, dahil ang Diyos ang siyang nagturo sa kanila na gawin yun. So yung mga European na ito, kapag sila ay nakaisip na humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, hindi nila magawa yun sa Europe.
So, kailangan nilang maglakbay papunta sa Jerusalem. So, matinding lakbayan to. No? And then, sa mga Hudyo, galing ng uh, kapit bansa, sa mga Arab countries, kapag sila ay nagkasala, kailangan nilang maglakbay papunta sa Jerusalem para mag-sacrifice. So, nung nakita ito ng mga foreigners, or nakita ito ng mga ibang lahi, ang lakas pala yung negosyong ito. So, ang ginawa ng mga tulad ng Arabia, Jordan, mga ganyan, mga malapit na bansa, nag-alaga din sila ng maraming hayop, hindi para sa personal consumption, kundi nag-alaga sila ng maraming hayop para ikalakaran sa mga Hudyo. Dahil nakita nila, araw-araw, mayroong pinapatay na hayop para mag-sacrifice yung mga nagkasalang Hudyo. So nakita nila yung kalakasan ng negosyo. Kaya doon sa research na sinasabi ko sa inyo ni Gideon, meron silang nahanap na dump site sa malapit sa Wall of Jerusalem. At doon sa research na yon, na-discover na sa isang araw, 1.2 million na hayop ang kinakatay. At hindi para kainin o ibenta, kundi para i-sacrifice. So, yung nakasulat sa Bible, unti-unti nakukonfirm ng mga researcher, mga historians, no? Nila patunayan ito ng mga archaeologists mismo. At doon sa pag-aaral nila, doon sa mga buto-buto ng hayop na nakita nila, no, yung edad ng mga hayop na nakita nila sa computation nila ay mga batang hayop, mga lambs. So, yung practice na yun na ginawa nila sa ancient, dala-dala pa nila hanggang sa sa modern. Ngayon, itong isa sa mga nakita ko dito. Sa Jewish legal code. Jewish legal code. Meron siyang tinatawag na the Mishneh Torah. He states that animal sacrifices will resume in the third temple. So, maasa pa rin sila. Babalik pa rin yung dati na everyday sila yung magkakatay ng hayop para pantakit ng kasalanan na nagagawa nila. Sabi nila, the generally accepted position among Orthodox Jews is that the full order of the sacrifices will be resumed upon the building of the temple. This belief is embedded in Orthodox Jewish prayer services. Sa prayer services nila, 3 times a day, Orthodox Jews recite the Amida. So, tawag nila Amida. Ano tong Amida? Which contains prayers for the temple's restoration and for the resumption of sacrifices. Kalay mo, maasa pa rin sila, no? And by the way, yung mga hayop na nakita nila doon sa dump site, yung kanilang pag-aaral, ang mga hayop na ito ay galing sa Arabia at Jordan, ang karamihan. Okay, so yung nakasulat sa Bible at yung history ay nagkakatugma. Pero imagine nyo ito, no? Palagay nyo, hindi nakakasawa yun. Every time magkasala ka, kailangan pumatay ng hayop. 2 beses, 3 beses ka nagkasala, kailangan kang kumatay ng 2-3 hayop. Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi matatapan yung kasalanan mo, yung kasalanan na yun, mag-a-attract siya ng curse. At sa pa doon sa mga European na Hudyo, sila ay pinersecute at ginawan sila ng kasalanan na sila ang dahilan kung bakit may mga salot. Diba, sa mga pandemic na ito, sila yung nasisisi. Meron siyang 2 kaibigan influential Austrian leaders at ang 2 to may galit sa mga Hudyo. Hindi natin alam kung bakit. And then, ang 2 to, inimpluwensya nila si Hitler. Maybe siguro sa negosyo, ganyan.
At ito pala, sabi nila, kapag hindi i-eliminate ang mga Hudyo sa Europe, sabi niya, alam kong hindi natin sila mapapag full-pledged na maging German citizen ng mga yan. So, magkakaproblema tayo sa kanila dahil ang gusto ni Hitler noon, lahat magiging German citizen. So, mas nakita niyang mas mahirapan siya doon sa mga Hudyo, kaya mas pinagsumikatan niya ma-eliminate muna ang mga Hudyong ito. And so, ayon sa history, some 6 million na Hudyo ang kanya ipapatay. No? That was a 2/3 of the population of the European Jews. 2/3. Grabe, no? So, balik tayo doon sa pagsasacrifice ng hayop. Kasi dito sa Leviticus chapter 4, malinaw dito sa Leviticus chapter 4, when the high priest sins, narinig yun? High priest. High priest. Ito na yung pari ng mga pari. Kung gagamit tayo ng modern example, pwede natin sabihin siya ay Pope. Siya ang pinakamataas na pari ng lahat. Pero sabi dito, when the high priest sins. Kita niyo yan? Walang sinumang perpekto. So sa bagay na yon, marirealize niyo kung bakit hindi niyo kailangang magkumpisal sa tao. Kasi hindi siya perpekto, di ba? Pag ang high priest ang nagkasala, sabi sa verse 3, when the high priest sins, he makes everyone else guilty too. Dami lahat, pag high priest ang nagkasala. And so, he must sacrifice a young bull that has nothing wrong with it. So, medyo mahal yung hayop na kailangan niyang isakripisyo. Dahil toro ang kailangan, mas malalaking hayop ito. At kailangan bata pa na walang kapintasan. Okay, kung mag-jump tayo sa verse 13. When the nation of Israel disobeys me without meaning to, hindi rin sinasadya, no? The whole nation is still guilty. Once you realize what was happened, you must sacrifice a young bull. O kapag mayroong pagka sinabing nagkasala ang buong nation, may talamak, nagkasalanan ginagawa. It could be idolatry, buong nation sumasamba sa Diyos-Diyosan. So yan ay pwedeng maging kasalanan ng buong nasyon at kailangan daw nilang gawin magsakripisyo ng batang toro. Pag mag-jump tayo ngayon sa verse 22, any tribal leader who disobeys me without meaning, still guilty. Kahit hindi sinasadya, still guilty. As soon as the leader realizes what has happened, he must sacrifice a goat. So, ito naman, kambing, kapag tribal leader. Diba? May 12 tribes ang Israel. And then may mga successor sa mga yon. So kapag ikaw ay tribe leader at nagkasala ka, ang kailangan mong patayin yung anak ng kambing na walang kapintasan. Hindi pwede ang reject. No? Dapat yung quality na kambing. Jump tayo sa verse 27. Ang sabi niya, when any of you, ordinary people, ito naman, ordinary, lahat na. Ordinary people disobey me without meaning, you are still guilty. As soon as you realize what you have done, you must sacrifice a female goat that has nothing wrong with it. So kapag ordinaryong tao ang nagkasala, kailangan siyang mag-sacrifice ng babaeng kambing. And then verse 32, if you offer a lamb instead of a goat as a sacrifice for sin, it must be a female. So kung walang kambing halimbawa na available,
Dahil mas mabenta ang kambing sa time na yon, dahil medyo mahal ng konti yung lamb kumpara sa kambing. Pero kung walang naubusan ng kambing, o tupa na lang, babae pa rin na walang kapintasan. Ngayon, sa chapter 12 ng Exodus, na kung saan dito una nag-sacrifice, or hindi sacrifice, kundi, ganun na rin, sacrifice, sa Exodus chapter 12, nung sila ay lalabas na sa Egypt, nagkaroon muna sila ng ceremony na ang Diyos ang nag-utos. At dito, ibang klaseng hayop ang pinahanap ng Diyos. I mean, pag sinabi kong ibang klase, ibig sabihin ay hindi babae, kundi lalaki. At syempre, mayroong itong ibang ibig sabihin na gagawin ng ating Panginoon sa New Testament. Sabi niya dito, Exodus chapter 12 verse 5 to 7, "The animal you select must be a 1-year-old male, either a sheep or a goat with no defects." Okay, bakit male? Bakit male? "Take special care of this chosen animal until the evening of the 14th day of this first month. Then the whole assembly of the community of Israel must slaughter their lamb or young goat at twilight. They are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animals." Ibang translation, pati windows. No? Pero dito, sabihin natin ganito, sa hamba ng pintuan, yung dugo ng hayop na ito, na lalaki, the male, ay makakapagbigay ng protection sa kanila once na ipinahid nila yung dugo sa pintuan, sa hamba ng pintuan. Dahil sa gabing iyon, dadalaw ang angel of death, at kapag ang bahay ay walang nakapahid na dugo sa kanyang hamba, papasok yung angel of death at yung panganay na lalaki doon ay mamamatay. Pero kapag mayroong dugo sa hamba ng pintuan ng bahay, lalampas yung angel of death. Okay? So yan ang nagpapakita that the blood of Jesus still can protect us if we will apply it not through the hyssop, yung brush, but through our tongue. If we will apply the blood through our tongue, through the power of declaration, the invisible blood of Jesus Christ ay magbibigay din siya ng invisible protection sa atin. Ngayon, dito sa Hebrews chapter 9, verse 12, babasahin ko yung dire-diretso hanggang kung saan tayo matatapos. Sabi niya dyan, "With His own blood, not the blood of goats and calves, He entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Under the old system, the blood of goats and bulls had, and the ashes of a heifer could cleanse people's bodies from ceremonial impurity." So, pinapakita niya, yung dugo ng hayop, nalilinisan sila through a ceremonial. Through a ceremony. So, verse 14, just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sins. That is why He is the one who mediates a new covenant between God and people, so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under the first covenant. Tingnan niya, when Jesus came, He died and rose again. Nang dumanak na yung kanyang dugo, siya na ang naging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, I am the way. No one comes to the Father except me. So sino ang ginagawa mong daan para makarating sa Ama? Walang ibang daan. Only
Jesus. Actually, walang sinumang religious founder na nag-claim niyan na ako lang ang daan patungo sa Ama. May modern pala, may modern ngayon. Hindi ko na sasabihin kung sino. I need to stop. Verse 16. Sabi niya dito, now, when someone leaves a will and testament, it is necessary to prove that the person who made it is dead. The will goes into effect only after the person's death. While the person who made it is still alive, the will cannot be put into effect. That is why even the first covenant was put into effect when the blood of an animal, siyempre, pinatay na yung hayop, because of the death of that animal, naging effective yung will ng God sa atin. Then how much more? So, will and testament ng God sa atin, including the New Testament, naging effective ito not when we die, but when He died. Kasi akala natin, yung will and testament, yung mga promises, yung mga inheritance natin, akala natin, matatanggap natin to kapag tayo ay mamamatay na. Kapag tayo namatay na. Okay, gusto ko na mamatay, gusto ko na matanggap ang aking mana. Hindi. Ang kailangang mamatay, yung nag-execute ng will. Hindi yung kanino ibinigay ang will. Paano pa yung papapakinabangan kung siya namatay na? So, kailangan magiging effective yung will and testament kapag namatay yung nag-execute. Kapag namatay yung pinanggalingan ng will. At nung namatay si Jesus Christ, every promise of God para sa'yo na. Effective na. Kailangan mo lang i-claim. Kapag mayroong ngayon, pag mag-execute ng will ngayon, kahit na hindi mo kaano-ano, tapos nag-execute siya dahil na-bless siya sa'yo, nag-execute siya ng will. Ito ang aking kayamanan, so ito ipapamana ko sa'yo, mayroong ng notarized na will and testament. Alam po ninyo, kahit na kayo po ang pinagbigyan ng will na yan, at nakapangalan sa inyo, notarized, it will be recognized by the government, dahil legal, hindi yun automatic na mapapasayo. You need to claim it. And sometimes may mga hahadlang dahil naiinggit. May mga maghahabol. But you need to claim it, stand and fight for your rights sa will and testament na yon. Hindi pwedeng ipapamigay mo na lang kung ito ay nahabol sa'yo. You have the right. Kung yan ay notarized, yan ay legal, you have the right for that inheritance. Ang nangyayari sa atin, may naghahabol sa mga inheritance na ito, sa will and testament na ito, may naghahabol. At sa atin naman, pinapaubayan na lang natin lahat. Bahala ka na, Lord. Ikaw na po ang bahala sa buhay ko. No, you need to claim and you need to fight for it. Because you are redeemed. And because you are redeemed, you have inheritance. You need to fight. Gaya na introduction ko sa inyo, di ba? You cannot fight kapag wala kang training. You cannot fight kapag wala kang knowledge. You need knowledge and you need training so that you can fight for what is yours. Kasi ang Christian life ay hindi ito tinatawag na bed of roses. Maghihintay ka na lang ng darating na blessing and favor sa'yo. Hindi mangyayari yun if you don't fight for what is yours. Okay? So, then he said, sabi niya, verse 20, this blood confirms the covenant God has made with you. And in the same way, he sprinkled blood on the tabernacle and on everything used for worship. In fact, sabi niya, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. Jump ako sa verse 28. So also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people.
He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Ito napakagandang part. Kanina na pag-usapan natin kung gaano karami ang hayop na pinapatay araw-araw para lang matakpan yung kasalanan ginawa. Pero nung si Jesus Christ ay namatay, minsanan lang ang kamatayan na ito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkasala, hindi mo na kailangang pumatay pa ulit ng hayop para dumanak ang dugo. Ang gagawin mo lang ay babalik-balikan mo lang yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Siya'y namatay, dumanak ang kanyang dugo para ako ay linisin. So you just claim your forgiveness. After you confess your sins to Jesus, not to men, not to minister, not to pastor, not to priest, but to Jesus Christ. If you confess your sin to Him, sabi doon sa 1 John 1:9, kay Jesus Christ, He is faithful and just to forgive your sins. Pag nagkasala ka, hindi mo kailangan mag-sacrifice, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo, hindi mo kailangan magdusa doon sa kasalanan na yun para mapatawad ka, hindi mo kailangan bayaran yun dahil may nagbayad na yun noon pa. Palagay mo, sapat ba yung maibabayad mo sa kasalanan ginawa mo? Ano bang alam mong sapat na pambayad sa kasalanan ginawa mo? Hindi mo naman kayang bayaran, di ba? Kahit i-offer mo yan sarili mong buhay, hindi mo kaya. So bakit mo pa pahirapan ang sarili mo? Meron nang naghirap para sa'yo. Sabi niya dito, sa binasa natin, minsanan niyang ginawa ang kamatayan. At dahil sa isang kamatayan na ito, forever na magsisilbing kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay? Pag hindi naunawaan ito ng isang Kristiyano, yung guilt and condemnation, it will make you remain with that sin, and it will make you keep on sinning. Kaya yung mga patuloy na nagkakasala, hindi makawala sa kasalanan, actually, they are being bound, not by that sin na ginagawa nila, but they are bound by guilt and condemnation. Yan. Malapit na tayo magtapos. Sabihin ko sa inyo yung tatlong meaning ng redemption. Imamarathon ko na lang, no? Before that, babasahin ko muna ang Ephesians chapter 1 verse 7. Ang sabi niya dito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ayan. Yung word na redemption dito, merong tatlong Greek word yung redemption na ito. Number 1, Greek word for the word redemption. Number 1 is agorazo, meaning to purchase in the marketplace. Ibig sabihin, bibilhin mo sa palengke. Kasi sa time na yon, ang idea dito ganito. Sa time na yon, uso yung kukuha ka ng mga slave mo. Kaya nagkaroon ng di ba, yung human trafficking. Kinukuha nila yung mga African, dinadala sa America, dinadala sa Europe, sa London para gawing alila sa bahay. Diba? At yan ay uso na noon pa, before pa nagkaroon ng human trafficking sa Africa. Uso na noon. Kapag nagpautang ka, hindi nila mabayaran, ang ibabayad, anak ng nangutang sa'yo, aalilahin mo yon. Uso yan noon. Daming alila, no? Uso yung alila. No? So, pag mayroong nagmagandang loob, no? Naawa siya doon sa isang alila, nakikita halimbawa paano siya minamaltrato, paano siya pinapahirapan. Kapag may nagmagandang loob, pwede niyang bilhin yung alila na yon, babayaran niya ng sapat na kabayaran, ayon sa gusto ng kanino siya alila, and then pag siya'y binili, yung bumili, nasa kanya kung gusto niyang gawing alila niya, or palalayain na lang niya dahil nagmagandang loob siya. So, ganun ang tinutukoy niya dito sa ginawa ng Panginoon sa atin. Binili niya tayo, hindi para gawing alila niya, kundi para gawing kaibigan niya.
pinalaya niya tayo sa pagiging alila. Kaya sabi niya doon sa John, sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging servant. Kaibigan na lang, kaibigan. Kaibigan ko kayo. Bibiliin ko kayo ng aking buhay, ng aking dugo. Hindi para maging alila ko kayo. Bibiliin ko kayo para palayain kayo at gawin ko kayong kaibigan. Yan. At isa pa dito, no? Siguro tuloy na natin ito sa susunod. No? Bibigyan ko lang kayo ng isang istorya sa Old Testament na napakaganda sa buhay ni Ruth. No? Ang kwento ni Ruth ganito. Nagkaroon ng famine sa Israel noon. Sobra matinding kahirapan. Walang-wala ng makain pa. Sa tindi ng hirap, ang isang choice ng mga tao para makakuha ng pagkain, pag may mga manganganak, nag-aabang na sila doon sa mga placenta, and then yun na lang kakainin nila. So, ganyan katindi yung hirap noon. Mayroong isang pamilya na nag-decide na lumabas ng Israel para pumunta ng Moab. Yung Moab, yan ay modern Jordan ngayon. So, from Israel, pumunta sila sa Jordan, Moab. May dalawa silang anak na lalaki. And then doon sa Jordan, sa Moab, yung dalawang lalaki na anak nila, nag-asawa. Siyempre, nag-asawa sila ng Moabite, o yung Jordan citizen. And then dumating ang panahon, namatay si Elimelech. Si Elimelech, asawa niya si Naomi, anak yung dalawang lalaki na nag-asawa ng Moabite. So dumating ang time, namatay si Elimelech. And then namatay din yung dalawang anak. So ang natira, si Naomi at yung kanyang daughters-in-law na dalawa, si Orpah at si Ruth. And then nabalitaan ni Naomi na pinagpapala na ng Diyos ang Israel. Especially sa Judah, dahil galing siya ng tribe of Judah. So pinagpapala sila doon. Nag-isip ngayon si Naomi na babalik ako doon sa aking lupain. Okay, nasa inyong dalawa kung sasama kayo sa akin o hindi. Bata pa kayo, sabi niya, pwede pa kayong mag-asawa. And then sabi ni Orpah, salamat po at pinalaya po ninyo ako. Then umalis si Orpah. Si Ruth, ang sabi niya, ipagpaumenhin po ninyo. Pero kung saan kayo pupunta, doon din ako. Kung saan kayo titira, doon din ako. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. Sabi niya, bakit pa? Hindi na ako makakaanak pa. Anong gusto mo? Makanganak ako ulit ng lalaki tapos hihintay mo siyang maging asawa? Basta sabi ni Ruth, desidido ako na sumama sa iyong lupain. So walang magawa si Naomi, so sinama niya si Ruth sa kanyang lupain. And then nung nasa Israel na sila, tamang-tama harvest ng barley. So, ang sabi niya, Nanay, sabi niya kay Naomi, hayaan niyo ba ako na pupunta sa bukid para kumuha ng mga nahulog-hulog nilang barley? Ginagawa namin yun noon pagka-harvest na ng palay. Pupunta kami sa kung saan sila nag-harvest, kung saan yung mga nag-harvest, then pupulutin namin yung mga nahulog-hulog, yung mga tira-tira, and then pagdating sa bahay, yun, tatanggalin namin yung mga butil ng palay, then papaaraw, then minsan nakakakuha kami ng hanggang 2 sako, and then ibebenta na namin yun. So, ganun ang ginawa ni Ruth. So, pinayagan siya ng kanyang mother-in-law. So, pagbalik niya, kinuwento niya nangyari, sabi niya, napunta ko sa isang bukid, sabi niya, at nakausap ko yung may-ari. Dahil nung nakita siya na may-ari, na ang pangalan niya ay Boaz, nakita niya si Ruth, tinanong kaagad ni Boaz, yung may-ari, doon sa kanyang mga tauhan, sino ba yung batang dalaga na yan? Na love at first sight si Boaz. Ngayon, sabi niya, foreigner siya actually, from Moab. Ang asawa niya, si ganyan. Hanggang sa na-trace ni Boaz kung kaninong pamilya,
Pagdating sa bahay, kinuwento niya sa nanay niya. Sabi ng nanay niya, kapamilya pa natin yon. Kasama siya sa mga manunubos. Kasama siya sa mga redeemers. Ibig sabihin, kasi noon si Elimelech ay relatives nila Boaz. So, yung dalawang lalaki, tagapagmana, ay namatay na. So, automatic, ang magiging tagapagmana, si Ruth. Ngayon, meron silang mga mga ceremony na kapag i-waiver mo yung lupain mo, bibilin nila. At ang bibili yung mga membro ng pamilya na medyo umangat ang buhay na mayroong kakayahang bilhin. So, ang tawag nila doon, tutubusin. So, ang nangyari ganito, tinuruan ni Naomi na gawin yung ritual nila para malaman ni Boaz na willing si Ruth na ibenta sa kanya yung parte ng kanyang father-in-law. Ngayon, pag ginawa mo yon, ikaw na bibili doon sa lupa, kasama mong bibilhin yung nagbebenta. So pag si Boaz ang bibili, kailangan automatic bibilhin niya si Ruth na magiging asawa niya para ma-maintain yung pangalan doon sa ari-arian. Ayaw nilang mawala sa kanilang angkan yung ari-arian. So, ngayon, nung ginawa ni Ruth, yung inutos ng kanyang mother-in-law para malaman ni Boaz na ibebenta niya yung kanyang yung parte ng kanyang father-in-law, natuwa si Boaz. Natuwa siya. Ngayon, siyempre may excitement sa kanya. Gusto kong bilhin yung lupa ninyo. At siyempre, na-inlove na rin si Boaz kay Ruth. Pero may problema siya. Sabi niya, hindi ako yung nasa top 1 na redeemer ng ating pamilya. Number 2 lang ako. Kailangan kong kausapin yung top 1. Ngayon, pag pumayag yon, then siya ang bibili ng ari-arian nyo, and then, siya ang magiging asawa mo. Siyempre, si Boaz, aburido yan, di ba? gusto ko ako, dahil na-inlove na siya kay Ruth. Ngayon, kinausap niya yung number 1 redeemer ng kanilang angkan na mayroong mga witnesses. And then sabi ni Boaz, gusto mo bang bilhin? Sabi niya, gusto ko, sabi niya. Gusto kong bilhin para mas lumawak yung aking ari-arian. And then medyo naninervyos si Boaz sa kanyang pangalawang tanong. Di ba, meron tayong kautusan, meron tayong rules na kapag bibilin mo yung ari-arian, bibilin mo na rin yung nagbibenta at magiging asawa mo. Nag-isip na yun. Pero nininervyos si Boaz, siyempre. At nung sabi ng number 1 redeemer, sabi niya, hindi na. Pagkasabi niyang hindi niya, excited doon si Boaz. Sabi niya, meron tayong meron tayong kasunduan dito. Kailangan mo ibigay sa akin ang sapatos mo. Pag ibinigay mo sa akin ang sapatos mo, ibig sabihin, niwi-waive mo yung karapatan mong maging number 1 redeemer. So ako ang bibili, and then bibilin ko rin si Ruth para maging asawa ko. So tingnan po ninyo, ganito po yung ginawa ng Lord sa atin. Hopeless yung ating sitwasyon. And actually, si Ruth, hindi siya kadugo ni Elimelech, ni Boaz. Foreigner siya. Pero siya ay pinakitaan at pinaranasan ng awa, ng pagmamahal, na walang hinanap na kapalit. Ganun po talaga ang puso ng tunay na redeemer. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang iyong kalagayan sa buhay, kahit ikaw na yung isang taong wala ng pag-asa, namatay ang asawa, namatay ang ganito, nawala lahat. So nagsusurvive na lang, ginagawa na lang ang paraan na makakaya para makapag-survive. And then, ang Panginoon, hindi mo lang nalalaman
Hindi mo pa binubuksan ang kaisipan na matagal ka na pala niyang pinakitaan ng pagmamahal. Kahit sino ka pa, He redeemed you with His precious blood, secured and eternal redemption. So, ang kailangan mong gawin ngayon is believe, accept, claim, and fight for what is yours. Protection against any kind of disease is yours. It is your property. You have a right to be protected, but you need to claim it and you need to fight for it. So, every morning, every night, kapag wala kang interest, kailangan nyo lumabas ng bahay, then you need to claim, I claim my redemption. I am redeemed from the curse of the law. I am redeemed from any kind of sickness and disease. And because I am redeemed, I am protected by the blood of Jesus. So, kailangan mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, you are claiming it and you are fighting for it. Kapag sa isip mo, nagdududa pa rin, natatakot pa rin, i-resist mo yung thoughts na yon, hindi. I am protected by the blood of Jesus. I am redeemed by the blood of Jesus. I have a right to be protected because Christ has redeemed me. So sa ngayon, dyan muna tayo magtatapos. Salamat muli sa inyong pakikinig. God bless.